Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at buong bansa. Sa isang nakakagulat na insidente, nagtangkang paslangin si Vice Presidente Inday Sara gamit ang dalawang umano'y hitman. Ayon sa ulat, naganap ang insidente sa isang abalang lugar kung saan mabilis na rumisponde ang mga otoridad upang mapigilan ang karumal-dumal na balak. Ang motibo ay may kagawa-gawa ng plano ay kasalukuyang niimbestigahan, ngunit umuugong ang espekulasyon na isang mataas na opisyal ang nasa likod ng tangkang pagpaslang. Sa gitna ng mga batikos, maring itinanggi ng inuugnay na personalidad na siya ang nasa likod ng plano. Gayunpaman, maraming kritiko ang nagsasabing tila may mga ebidensyang nag-uugnay sa naturang opisyal na insidente. Patuloy ang pagtuligsa mula sa publiko na hinihingi ng masusing investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Samantala, tiniyak ng kampo ni Vice President sa Inday Sara ang kanilang pagtutok sa kaligtasan ng Vice Presidente. Nanawagan din sila sa mga otoridad na pabilisin ang pagsisiyasat upang mabigyan ng hustisya ang mga insidente at mapanagot ang nasa likod nito. Sa kabila ng panganib, nananatiling umanong matatag si VP Sara sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Sinabi rin ng kanyang tagapagsalita na hindi niya hayaang magtagumpay ang sinumang nagbabalak na hadlangan ang kanyang paglilingkod sa bayan. Habang lumalalim ang investigasyon, hinihintay ng publiko ang mga konkretong resulta. Ang insidente ay nagsilbing paalala na ang mga lider ay hindi ligtas sa mga banta at mas lalo din ang kailangang magdoble ingat sa kanilang seguridad. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video, at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Huwag niyo din pong kakalimutang mag-iwan ng like, mag-share, at mag-iwan na rin kayo ng comment kung ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin at ating pag-uusapan. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Ngayon, DOJ. sa ugnayang panlabas, lalo na sa ganyan, ang dapat na nagre-report niyan ay DFA, 'di ba? Yes. Meron silang mga konsulado, meron silang mga embahada na sa mga ganyang mga pangyayari, dapat ito yung hindi yung Department of Justice. Kaya Department of Justice 'yan, kasi nga may pinagtatakpan sila. Sila na mismo yung akala naman nila tanga yung na sorry dun sa na engot yung mga Pilipino na Yes. ganito lang. Kasi ito ang tao pagka inaresto, natural ibubuk yan, di ba? Kapos nga. May booking and arrest report yan, di ba? At Yes. yan papile nila doon sa kanilang kung sa district attorney, ito yung mga fiscal nila, magkakaroon ng record yan, di ba? Yeah. Kaya hindi po pwede na hindi mo ma-verify yan, kasi nga pagka merong arrest, dapat mga public yan public records yan na pwede mo ma-access, di ba? Yeah. Lalo na ilang linggo na na nasa kamay ng sinasabi na nasa kamay ng otoridad sa Amerika itong si Garma, dapat marapat lamang na bigyan nila din ng kopya o ilabas nila yung tunay na status. Lalo na arestado pala yan, di ba? Kaya nila tinatawag. Kita mo, nung nag-announce sila, hindi nila masabi yung details ng arrest. Di ba? Kasi walang arrest. Tama. Ayan Kasi, mga kababayan. Dave, sorry lang ha. Ayan yes. mga kababayan. Lingid sa inyong kaalaman, ginawa ko yung effort ko bilang isang Filipino-American na imbestiga, na maghingi ng request based on the Freedom of Information Act dito sa California, sa Amerika, na kung meron ba silang record itong nadampot nila. Ayan, pinakita natin yung information sa inyo. Wala. Walang record. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang nila ang sinasabi nilang nadampot si Garma. Tama. Diba? At saka ito, ang nakakapagtaka. Bakit si Colonel Hector Grijaldo na dating hepe ng Mandaluyong Police, bakit ipinatatawag ng National Bureau of Investigation? Bakit yung mismo na itinuturo ni Colonel Santi Mendoza na di umano ay nag-utos,
pondo para gurgurin itong isang Wesley Mhm. Barayuga, bakit hindi ito ipinatawag ng National Bureau of Investigation? At Yeah. ang nakakapagtaka rito, bakit walang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO? Kasi kahit Mhm. wala ka pang kaso, maaari kang isyuhan ng ILBO. Lalo na itong mga panahon na ito, mas sikat si Garba kaysa kay Nora Honor. Ibig Yeah. sabihin, Yeah. imposible na hindi ito makikilala ng mga gatekeepers natin sa airport. O ito yung mga Yes. immigration officers, ano? Bakit ito nakalabas, 'di ba? Kasi kung ako ang immigration officer halimbawa, 'di ba? Yung wala akong order, walang ano Mhm. sa akin. Nakita ko, uy, medyo ano to Mhm. sensational to ma'am, Yes. meron ka pala, kumusta yung hearing mo sa Senado? Ma'am, Yeah. itinuturo ka puro sa ano, pupuwede ho bang ano, pupuwede ho bang humingi ka ng clearance doon sa Senado na puwede kang lumabas? Yeah. Kasi resource person ka po nila eh. Mhm. May kaso Mhm. ba ako? Wala naman po. Kaya lang, siyempre may dinidinig, ongoing ho yung ano, no, pagdinig. At saka, ang alam po namin, yung hepe ng Mandaluyong, nung mangyari yung, ano, no, yung murder case o yung Mhm. homicide Mhm. case dyan sa Mandaluyong, iniimbestigahan. Bakit yung mismong Yeah. tinuturong mastermind, di umano yung mastermind, bakit yun, hindi hinohold? Di ba? Yun That's ang true. That's true. nakakapagtaka. Ito, malamang kaya yung pagkakalabas nito ng bansa ito hindi nakalabas ng sarili niya. Mukhang ito ay Inayos. inescortan pa, 'di ba? Yes. Mukhang baka nga naka-convoy pa 'yan para ano 'di That's ba? true. Para That's lang true. ano kumbaga sa ano, sige labas ka na, 'di ba? 'Yun yung ano. At doon, yun nga, nag-avail na siya ng refugee status o nag-ano na siya ng Asylum. 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 So Mhm. yun ano, yun po yung ano. Yeah, yeah. So grabe. So mga kababayan, i-echo nyo na yan. Mamaya i-share natin dito sa Facebook natin sa Boljakan yung kopya para makuha ninyo itong kopya ng report ng San Francisco Police na wala po talagang record sila na maibigay na si Mhm. Garma ay nahuli dito sa California. Mhm. Grabe. So, sabi ni Shane D, kasabwat kasi nila lahat. Isang tawag lang yan. Kaya nga eh. So, JM, itong si, ano tawag ito, itong ginagawa ni Bangag at ni, Tambaluslos, sila pa ngayon, JM, ang nagpapanggap na parang aping-api sila. Inaapi sila ng mga Duterte, ni Inday. Mm. Kumbaga, sinisira sila. Ano masasabi mo doon na feeling nila sila ang aping-api? Hayaan na natin sila pinagtatawanan nga sila ng taong bayan Pinagtatawanan Correct. sila kaya nga alam nyo, yung ginagawa naman nila no, bumabalik din sa kanila kahit nga doon sa social media makikita mo yung ano no, yung engagement Makikita mo, ang taas ng engagement nitong si Pangulong Marcos, puro tawa. Oo, oo po. Samantala, puro tawa yung emoji na tawa Samantala kay BP Sara, puro puso. Di ba? Puro Talagang, puso. ano, ang taas ng, ano, no? Maano ka matatawa ka na lang doon sa, ano. Kasi ang tao, hindi na nila maloloko. Hindi na nila That's true. maloloko ang taong bayan. At yan sa mga susunod na ano no, sa mga susunod siguro na mga pangyayari, makikita natin 'yan. Yeah, Makikita yeah, yeah. ng buong mundo kung papaano magpasya ang sambayanang Pilipino. Yan makikita natin doon sa mga ipinapakita nila na 'yan. Eto no, ako'y naniniwala no na ang taong bayan talagang patuloy na Mhm. lalabas at madadagdagan yung mga lumalabas sa kalsada para talagang personal na maglabas ng kanilang saloobin dahil Mhm. dun sa Mhm. kanilang personal na karanasan na ginagawa. Yung sabwatan ang Yeah. nakakatakot kasi rito, yung pagsasabwatan ng Malacanang at ng Kongreso. Wala na wala nang Mhm. tatakbuhan ang taong bayan, wala na. Kaya nga Yeah. masakit man na talagang isipin
mukhang tila, tila, hindi naman natin nilalahat, tila apektado di umano pati yung ating hudikatura. Yeah. Sapagkat dahil doon sa ano no, dahil doon sa mga koneksyon nitong mga ano no, itong grupo nitong si Bangag, yun po yung nangyayari ngayon. Talagang kahit yung mga congressman ano, kahit yung sa Senado, sa Kongreso, ito talagang hindi sila makaporma dahil alam nitong sindikato na magkakamag-anak na ito na itong mga politiko na ito ay mayroong mga tinatago sa aparador. Kaya alam na alam. Kaya nga itong mga ito takot sila na magaya doon sa isang Congressman Tebes na talagang mabilisang tinanggal bilang isang kongresista. Kaya ayaw nilang mangyari sa kanila yung sinapit ng isang Congressman Tebes. Yeah, that's true. So, kumusta ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Siyempre, ikaw, may mga kaibigan ka, mga pulis, mga military. Ano po, JM, ang kanilang sentimiento? Alam nyo, nakakatuwa, sapagkat dati-dati talagang, ano sila, kumbaga sa talagang, tahimik lang sila, ayaw nilang, ayaw nilang makipagkwentuhan kung patungkol sa nangyayari sa gobyerno. Ngayon ay talagang nagsasalita na sila at mismong nakakakuha tayo ng impormasyon sa kanila Putol ka na naman. na talagang kitang-kita na nila yung mga ginagawa. Kaya nag-aantay na lamang sila ng pasya ng taong bayan. At Magsalita ka lang dyan, JM, sabi nga nila kung ano magsalita ka lang yan. magiging sinasabi nga kung ano yung magiging pasya ng taong bayan, yun, sila ay susunod, Susunod sila. Yun po yung pinakamaganda sa mga nakikita natin sa ngayon. Sapagkat dati-rati nga, itong mga kasundaluhan at saka yung mga kapulisan, pagka ating mga nakakausap, talagang ngayon open na sila. Bakit ganun? Marami na silang mga katanungan. At nakikita rin nila, napapansin na rin nila kung papaano nagiging sunod-sunuran na lang kahit mali yung kanilang mga superior officers. Yun po ang isa dun sa masakit na katotohanan. Pero sa kabilang banda, kahit papaano, nakakakita na tayo ng liwanag na itong mga sundalo at pulis na ito ay malaki ang tendency na kapag ang taong bayan ay mga nagsilabas, yes, at kapag itong taong bayan ay nagsilabas, sila ay mag-withdraw ng suporta. Yun po JM. yung natin. Balikan natin si Garma. I just realized, habang nag-uusap tayo, maaring wala si Garma sa Amerika. Possible din. Pwede. Right? Kasi walang record sa San Francisco na nahuli siya. Baka kunwari lang. Madali naman yan doon sa yung sa immigration niya, yung di ba may mga embarkation card tayo, may disembarkation, may embarkation card, di ba? Meron mga ganyan. Makikita kahit halimbawa sa immigration, sa custom, ang pagka lumalapag ka sa kahit saang bansa, meron declaration di ba? Meron immigration, merong custom. Makikita yan. Yan naman, pagka pumasok doon, makikita yan, yung record. Makikita kung pumasok talaga doon sa bansa niya o lumabas. Doon lang. Kahit, parang dito sa atin, sa Pilipinas, Department of Tourism, kaya mag-verify kung itong tao na ito ay pumasok dito sa atin. Customs, di ba? Or di ba, pag dadating tayo, meron binibigyan, pagkagaling tayo sa ibang bansa, meron binibigay sa ating At yan, immigration din, ganun din na kaya madali naman. Kung kaso, talaga pagka sinabing wala yan. Pero kung i-verify natin kung pumasok diyan sa bansa ninyo,
madali yan. Sa immigration ka mag-verify o kaya sa customs. Ah, yeah. Pero ang punto kasi, JM, alam mo naman na madaling mag-verify sa atin. Kaso Mm. lang, ino-obstruct ni Lisa. Pwedeng harangin yan eh. Alam mo yan. Mm. Mm. Di Oo, ba? ang ano kasi rito, ang mabigat dito, siyempre, Mm. ganyan lang talaga eh, no? Ito ba si Ngayon Cathy? lang Hello, Cathy, pasok nagkaroon ka. ng mm. Okay, go ahead, JM. Ngayon lang nagkaroon talaga no na pinakikialaman pati yung mga trabaho ng ano no ng mga sangay ng Mhm. gobyerno. Kasi Yeah. dapat 'di ba yung mga nagtatrabaho sa gobyerno independent sila sa pagtatrabaho. Eh ngayon talagang pati ano no pati pagko-comment, pati pag-aano sa social Mhm. media pinakikialaman na eh, 'di ba? Huwag kayo manonood kay Maharlika, huwag kayo mag-aano. Yeah. Pati yung pag-share, pagla-like doon sa kanilang ano, merong Yes. ganyan, no? May mga order na ganyan. Siyempre, iba eh, iba eh. Ito lang yung talaga, no? Itong, Yeah. itong administrasyon na ito ang kakaiba. That's true. So, ang dami-dami nating nakikita na talagang kapalpakan ng gobyernong ito. Sa mga kapapasok lang, hi Cathy Binag, please akyat ka. At isi-share ko to, no? Actually, nawala sa isip ko sa sobrang busy ko tong report na to, JM. Noon, Mm-mm. 3 days ago, yung report ng San Francisco Police, nangawala ng record. So, kailangan i-share natin to mga kababayan. At yung mga kapwa natin vloggers, i-echo ninyo. Okay? I-echo ninyo itong nakuha kong na result actually. It's a confirmation na wala pong naarestong Rowena Garma sa San Francisco based on the report from the San Francisco Police Records. May Okay. pumirma and everything. So yan ang ipaalam natin sa taong bayan. Kaya nga dapat dapat JM manindigan eh. Mm-mm. Okay. Oh. Papaalam ka ba muna? Hindi. Ganito, Okay. no? Okay, go ahead. Siguro, tignan natin yung ano, yung aspeto ng pagiging Mhm. abogado nung nag-report, 'di ba? Yes, Kasi yes. ang mga abogado dito sa atin, katulad din ng mga judges o justices, nasa ilalim sila ng Code of Professional President. Responsibility and Accountability. Ito yung CIPRA. Mhm. So, Yeah. dapat, hindi sila nagsisinungaling. Dapat, talagang, 'di ba, truthful sila doon sa kanilang mga binibigay na, ano, 'di Yeah. ba? So, pwede silang habulin ni Juan de la Cruz sa Yes. pagsisinungaling sa taong bayan. So, True. yung mga ganyan, yung mga binabanta nila kay, kay Vice President Sara, pwede natin din ibalik din sa kanila. Kasi sila itong gumagawa ng ng Yes. magic 'di ba? JM, patuloy muna Yes. kita. Sabi ni Trollbuster, cancel daw ang US visa ni Garma. Oo nga. Ituloy mo lang, magbasa ka dyan ng comment, restroom lang ako ng 1 second. Okay? 1 minute. Babalikan kita. Magsalita ka lang dyan. Yun. Yung kung cancel, kung cancel yan, ano yung ginawa ng gobyerno natin? Di ba? Ano yung kaso? Di ba? Kung cancel, ano ba yan? Subject ba ng deportation o subject ng immigration law ng US? Di ba? So, yun. Pagka halimbawa, may mga offenses, halimbawa, na na-commit yung isang foreigner, dapat yan, may mga kaso. Di ba? Yun nga, binerify ni Maharlika doon sa sa gobyerno ng Amerika sinasabi walang kaso, wala silang makita o ano man na ito ay naaresto o kinasuhan. So yun. Yan. Sabi yan, ano pa? Paano ba to? Ay, ayaw. Pinaka the best na Christmas gift sa mga Pilipino pag napaalis si Bangag bago ang Pasko. Ay, yun po, yun yung ating pinagdadasal, na talagang ito gumraduate, gumraduate siya. Malay natin magkaroon talaga ng pagbabago. Yan. Yeah. Ano ba ang sitwasyon dyan ng mga tao? Ang daming sumisigaw sa social media, wala nang makain ng taong bayan, ang kumakain na lang yung mga bangag eh. 'Di ba? Sila na lang napapakasarap sa wine, sabi nga ni Inday, mga juice lahat nilalamo nila diyan sa Kongreso at sa Malacañang.
Kawawa talaga. Ang mga kaibigan mo, mga kakilala mo na hindi naman masyadong, yung mga kinakapos, ano ba yung mga sentimiento nila? Alam mo dito 'no, ang problema kasi rito imbes na trabaho ang binibigay, ayuda, eh. Kumbaga sa ano 'no, yung ginagawa nila, dini-divert nila yung ano ng tao dun sa umaasa sa pagtanggap na lang ng ayuda. Mangingi, Hindi oo. sila ano, hindi sila ano dun sa pinupush yung tao 'no, para magsikap, magtrabaho, mabuhay ng disente, Mhm. kundi ginagawa nila na itong mga tao na ito pinapaasa na lamang sa kanila para itong mga ito maging sunod-sunuran sa kanila, gano'n, eh. Pero siyempre 'no, patuloy silang napapansin gawa ng ito lang mga nakaraan nung mga nagbagyo 'no, talagang grabe yung mga binaha nating mga kababayan. That's At true, yeah. doon nga, kinakitaan natin na kung gaano kahina, na maging presidente itong Mhm. si Bongbong Marcos. Kaya talagang biruin mo saan ka ba naman nakakita 'no, imbis na itong gobyerno natin ay proactive, palagi na lang reactive. Lagi na lang Yes. silang, naghahabol ano, lagi na lang yung kilos nila palagi kumbaga sa ano damage control, damage control, damage control na lang palagi, eh. Wala silang malinaw na plano, wala silang malinaw na mga ano 'no, na mga ginagawa para at least ma-mitigate o ma-preempt Mhm. yung mga posibleng maulit-uli, 'di ba? Ang nangyayari patuloy na paulit-ulit-ulit nagkakaroon na lang ng circumvention of facts palagi Mhm, yung, mhm. problema natin dito. Nagsi-circumvent, paikot-ikot ng ikot na parang buhay lamang ng isang tulirong bangag. Yun yung Yeah. yun yung ano, 'di ba? Yun. Yeah. So, grabe kaya magbasa ka ng comment diyan. Nakikita mo kay Pangulong Duterte, nandoon pa rin talaga yung kanyang, sabi niya kasi do'n sa interview niya, wala na daw yung Duterte spark. "Wala na ako," sabi ni Pangulong Duterte. "Wala naman ako, eh." Very humble talaga 'no, na ang ating, Mm. pangulo ay, hindi naman daw siya nakikipag-contest sa mga Marcos dahil unang-una wala naman nakaw na yaman si Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Kaya talagang, I hope talagang makonsensya ang, taong bayan dahil sabi nga ni Del Allo, "BBM is the biggest mistake we had." Sabi ni Del Allo, which is true naman. So, I hope na yung mga military o mga police na matitino ay, makonsensya sila. Dahil, Hmm. sobrang hirap na ng nangyayari sa Pilipinas. Kasi sabi nga natin, kung maganda ang pagpapatakbo ni Marcos Jr., wala tayo dito ngayon. Puro papuri Mhm. ang naaabot niya. Pero kung makikita niyo sa post niya, yung sa, ah, napakinggan mo ba yung sinabi ni Bangag Jr.? Yung kanyang counter doon sa statement ni Inday Sara, na ang sinabi ni Inday Sara na kapag ako ay nagurgur, meron na siyang inatasan na gugurgur do'n sa tatlong bangag na 'yon. Mhm. Nabasa mo ba yung sagot? Naano Oo. ko yung Nababahala daw si Bangag kaya naman kinuyog talaga siya. Kinuyog siya ng taong bayan sa comment section. eh, arte lang niya yun, eh. Yun yung Oo. ano niya. Kasi, ang ano naman ni BP Sara doon, 'di ba? Yes. 'Di ba? Pag may mangyari sa akin, 'di ba? Ito ang gawin niyo. Wala naman siya, patayin niyo yun. Wala namang, hindi naman gano'n, eh. 'Di ba? Oo. Merong ano, no? 'Pag kailangan mo Merong, na niyang magurgur. Pero ang oo. sabi ni Bangag Jr. ay nababahala siya. Sino? Si Bangag, Si Bangag, mababahala. Alam nababahala niyo, siya sa mga sinasabi. dala Ang lang sabi siguro ng ano 'no, ng tama nung epekto nung ano, nung pulburon sa na kanya. na ng pulburon. Mm. So, epekto ng Epekto. pulburon sa kanya. Mm. Nababahala daw siya, sa mga sinabi ni Inday, pero hindi siya nababahala nung inilabas nila yung, picture ng anak ni Inday coming from the immigration. Remember Kaya nga, that? oo, oo. Oo. Biro mo, ibang ibang klase, 'di ba? Ang Mm. nakakapagtaka ro'n, bakit gano'n sila 'no? Yung bang Mhm. yun lang, eh, inilagay na nila do'n sa ano 'no, Peligro.
sa peligro yung pamilya ni BP Sara, no? At Yes. bakit wala man lang pagdidisiplina doon sa mga tao na nasa likod ng pagpapalabas ng video na yun. Di ba? Doon pa lang Doon pa lang makikita mo. Huwag na tayong lalayo. Yung ginagawa lang doon sa Kongreso para patayan mo ng ilaw yung vice presidente. Di ba? Kumbaga sa talagang wala, ganun na ba talaga ngayon? Yung pangalawang pinakamataas na tao, no, na elected na official. Ganunin mo. Samantala Ayan. ako, no? Cathy, ready ka na? Sorry, ayan. No, tuloy, JM. Ayan na, sunny puwersa na to. Yeah, good morning. Ay, okay. Yeah, good Unmute mo, morning. sis, naka-unmute ka. So, yan, ito na ang mga matatapang. Yeah. Good morning. Ginising natin si Cathy. Cathy, kamusta ka na? Alam ko, nakatuto ka talaga doon, no? Sorry, sis. Patayin ko yung TV. I'm watching you kasi when I wake up. Thank you, sis. I love you for that. Ayan, so JM, tuloy mo habang ang ating palangga ay Nasa ano pa tayo? Yun, yung pinatayan ng ilaw. Ng kuryente. Biruin mo, saan ka ba naman nakakita na Vice President, pangalawang pinakamataas na elected official ng ating bansa ay tratuhin ganun? Nung ako ay nakakulong sa Senado, umaabot ng 10 oras ng gabi ang aircon, talagang nanginginig na si Kalbo sa ginaw. Talaga? Oo, centralized yung aircon Bakit? Dahil mayroong isang senador na naandun pa. Hanggat meron daw senador, kahit isa lang, ang aircon bukas kasi centralized. Diba? Si Vice President. Vice President yun. At nasa loob ng tanggapan ng kanyang kapatid. Bakit pinatayan ng supply ng kuryente yung building? Ako'y presong kalbo na na-contempt sa Senado. Dahil mayroong isang senador na tila nag-o-overtime, ako'y nanginginig na sa ginaw. Diba? Yes. Alam mo, talaga namamaluktot yung kalbo dun sa diba? Yes, JM. Nako, talaga naman, ito nagsasanib persa na to mga hinahanting ni Lisa. Mayroon tayong common denominator. Sis, kamusta ka na? Si Pangulong Duterte, na-vindicate tayo pare-pareho. Yun tungkol sa binanggit ni Pangulong Duterte na kagabi, no, sa kanyang press con dyan sa Pilipinas, na alam ng mga taga Davao na si Marcos Jr. at si Anton Lagdameo ay talagang, sabi nga ni Pangulong Duterte, pagkausap daw niya, nakikita tumutulo na yung sipon dahil, sa kakaali. Maganon-ganon pa si Pangulong Duterte. Ito ba, na-vindicate ka, sis, sa iyong mga testamento nung una kang lumabas. Anong masasabi mo, sis? Sis, kasi, di ba, kapag nagsasabi ka talaga ng ganun totoo, kahit na anong takip or kahit na anong gawin nilang pagsisinungaling, meron talagang mag-justify ng katotohanan. Like me, the reason why then ako lumabas, and ang kataong bayan, sis, ang laki rin ng utang na loob sa'yo kasi sa katapangan mo na Salamat, hindi tayo kilala, kinall out mo ako. Then, yung ginawa ni President Duterte is talagang yung alam niya kasi matagal silang magkaibigan, sis. Ang masasabi ko doon is kahit na ano pang gawin nyo, kahit na anong gawin yung pang-ape, remember, pinost ko nga yung kahapon, ang galing nyo kasing gumawa ng, sasabihin nyo si Sara ang madrama, gumagawa. Kayo yung gumawa ng pelikula tapos yung bida nyo si Sara di ba sa lahat ng pelikula, pag may bida, di ba, naapis ang isa, naapis ang isa, papaape. O anong ending? Di ba yung bida mananalo, tatangan nyo. Galing. I know. Siyempre, di ba, at saka sa teleserye ng Sara the Munting Prinsesa, inapi-api muna si Sara doon. Di ba? Pinaghiwa-hiwa muna ng patatas doon. Then later on, kinoronahan. I think yan yung magiging pelikula or series na kaabang-abang. Kaya naman, sis, go ahead, sis. Hindi, saan ka nakakita ng inaapi, tapos gusto nyo, walang kakampi. Ano namang yan? Ano namang concept yan, di ba?
Na Oo nga, na tama. baboy nyo, babae pa. Tapos yun Correct. yung iba. Tignan mo Kagabi na nga, lang. may isa pa. May isa Ano pa daw, sis? atake, di ba? Parang si, what's the name of the girl? Na parang na-hospital din. Inatake ba? Si ano? Si... Parang Sino pangalan nun, Palangga? I forgot. Si... Gina, I forgot the name. Yung hindi ko, no, hindi. Si Castro, dapat na atakihin yun. Hindi dapat si, ano, no, Inagu- si, I forgot the name, nanood ako, kaso lang, sino yung Palangga? Yung, Hindi ko- Acosta. atake Gina for Acosta. Oh, Gina hindi ko alam- Acosta. hindi ko alam Hindi pa kami updated ano nangyari sa kanya. But anyway, kasi Mm-mm. nga, nanggigipit talaga sila. Si Miss Gina Acosta. Magkape na hindi- kayo lahat dahil, hanggang bukas kami dito. Wala na tutulugan. Hindi ko alam sis kung anong nangyari. Sister. Pero ako kasi, yung mga taong nagsasabi na nagdadrama daw si Sara, si Attorney Lopez, ang tatanga na itong mga to, patpasa, hindi Hindi naman si Inday Sara magaling magdrama. Action star siya eh. Inaantay nga natin. Oo. Hindi yan alam mo, hindi ko siya close, pero ang pagkakakilala ko sa kanya is siya yung isa sa pinaka hindi plastic na tao. Oo. Kaya nga ko konti lang kino-consider niyang close. Kaya nga, di ba, alam mo, yung even nga nung makikita mo yung kanyang liderato, yung pagiging tao niya, nung naging mayor siya ng Davao, inalis niya lahat ng tao ng tatay niya at nag-build siya ng sarili niyang grupo. Kasi gusto niya i-prove na kaya ko to, na mag-umpisa ako from scratch, na ako to. Liderato ko to. Kapal ang mukha na itong mga... Ginugugor tayo. Nasa veterans daw pala si Madam Gina Acosta. Alam nyo, ang naabutan ko din doon, na parang ginigisa nila, si